Aray! Manganganak na ata ako! Aray! Francisco! Francisco! Mahal ko, humiga ka. Pasyano! Pasyano! Bakit po, tatang? Magmadali ka. Tawagin mo ang kumadrona. Aray! Aray! Sige pa, Chidora! Aray! Nakikita ko na ang ulo! Isa! Dalawa! Ayan na! Lalaki ang iyong anak, Chidora. Isinilang ako sa Calamba, Laguna noong Hunyo 11, 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi ng aking ina na si Chidora. Ang aking kapanganakan ay muntik na ikasawi ng buhay ng aking ina dahil siya ay nahihirapan sa laki ng aking ulo. Sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal sa mundo, ikaw ay si Jose Protasio Rizal E. Mercado o tatawaging Pepe na magiging tanda ng kaligayahan at pagmamahal. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, I, ga, ha, I, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling, anak. Napakatalino mo, walang duda. Itinuro din sa akin ng aking ina ang alpabeto sa Ingles at Espanyol. Gayon din ang ama namin sa parehong wika. Pinagsabihan ng inang gamo-gamo ang kaniyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara nang hindi siya masunog. Ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Pepe, naintindihan mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Ngunit, gayon po ba yun, ina? Oo, Pepe. Kaya wag mo dapat tularan ang gamo-gamo sapagkat dapat ay lumayo sila sa apoy hindi sila mapahamak. Ngunit ina, ako'y bata at matapang. Bakit ko pipigilan ang aking nais? Kung gusto ko po bang makahanap ng katanungan sa aking mga kasagutan, kakailanganin ko bang mamatay, gaya ng batang gamo-gamo? Malapit kami sa isa't isa ng aking nakababatang kapatid na si Concepcion. Sa lahat ng babae kong kapatid, pinakamamahal ko si Concha. Ngunit, sa kasamaang palad, pumanaw siya sa murang edad na 3 taong gulang, sanhi ng isang sakit. Labis akong nalungkot sa kanyang pagkamatay. Iyon ang unang pagkakataon na lumuha ako dahil sa lungkot at pagmamahal. Chidora, kailangan na ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan, mahal ko. Ngunit mahal, alam mo namang sakitin ng ating anak. Oo, mahal ko. Ngunit siya rin ay masasanay at lalakas din ang kanyang katawan. Pasyano! Tinatawag niyo pa ba ako, tatang? Oo, Pasyano. Ihatid mo sa binyan ng iyong kapatid na si Pepe. Doon na muna siya mamalagi at mag-aaral. Sige po, tatang. At doon na nga nagsisimula ang aking pag-ibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw pa lamang sa binyan ay nagsimula kaagad ang aking klase.
sa panguna ng aming guro na si Maestro Siniano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, guro. Eh, sa salitang Latin. Kaunti lang din po, guro. Ikaw, Jose, maliit ka lang ang bata, maliit pa ang kalaman mo. Galing mo ka. Chongo! Chongo! Anong sabi mo? Ako, Chunggo. Kaisa naman sa'yo, bangos, bangos. Di na balik bangos, kaysa naman sa'yo, Chongo. Ako, Chunggo. Anong kaguluhan ito? Si Jose po ang may pasimuno, guro. Ikaw, Jose, halika rito! Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang na doon ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Bagamat halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pang mag-aral at nangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Sa murang edad ay nasaksihan ko ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino, gaya na lamang ng pagbitay sa tatlong pari na pinagbantangan sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Ano ba ang nagawa naming kasalanan? Ako ba ay mamamatay ng walang saysay? O Diyos ko, wala na bang katarungan sa mundong ito? Padre, ako ay iyong patawarin sa aking gagawin sa iyo. Pinapatawad na kita na gawin mo ang pinag-uutos sa iyo. Sa pagkatapos ng aking pag-aaral sa binyan, ay sumambulat sa akin ang balitang hinuli at ikinulong ang aking ina dahil sa akusa ng kanyang hipag sa 4 sila at ang kanyang kapatid na si Jose Alberto sa pagdagang lasunin siya. Simula noon, nawala na ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Pinag-iinitan ng ating pamilya dahil malapit na tayo kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ni Ama at asa ng buwis ay binibigyang kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral kang mabuti at huwag mo ikahiya ang ating pamilya. Masusunod po, kuya. Ngunit, ano po ba ang apelyido ang aking gagamitin? Sa ngayon, Rizal na muna ang gamitin mo. Ika-10 ng Hunyo taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Manila. Nagbabakasakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka namin maaaring tanggapin dahil una, ikay nahuli na sa tinakdang araw ng rehistrasyon. Ikalawa, mukha kang patpatin para sa iyong edad. Paumanhin po, nakakasiguro akong magaling at matalinong bata si Jose. At nakakasiguro din akong magdudulot siya ng magandang reputasyon sa eskwelahang ito. At nararapat siya makapasok sa paaralang ito. Maraming salamat po, kuya, dahil tinutulungan mo ako para makapag-aral sa Ateneo Municipal. Wala naman. Maraming salamat po. Wala naman. Mas magbutihin mo na ako yung pag-aaral. Maraming salamat po. Hindi naging madali ang unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang matataas na marka upang matuwa sa akin ang aking inang kasalukuyang nasapitan ng panahong iyon. 1 buwan ang lumipas matapos ako makapagtapos sa Ateneo. Nakapagdesisyon akong kunin pansamantala ang kursong filosofiya at literatura gamit ang apelyidong Rizal. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang mainhin at kaakit-akit na dalagang anak ni Tio Antonio Rivera. Siya si Leonor Rivera. At doon nagsimula ang aming matamis na pag-iibigan. Sa ganda mong taglay, sila'y maaakit. Kapag tinapuan ang tanaw, mabibighani ang sinumang sisilay. ¿Quién es ella? La Bulaqueña. Wari mo ay buhay na obra, hinalin tulad kay Maria Clara. Sino ka ba sa buhay ni Luna? ¿Quién es ella? La Bulaqueña.
sayang, walang kaparis. Taglay mo ay gandang walang kawangis. Isang mahiwagang dilag na ang ngalan ay di ko alam. Sino ka nga bala, Bulakenya? Kailan kaya kita makikilala? ¿Quién es ella, la Bulakenya? Leonor, minsan ay hiniling ko kabathala na sana hindi naman tayo magpinsan. Ngunit paano kung malaman nila ang ating relasyon? Ano ang gagawin natin? Kung ganon, itatana na lang kita at itatago natin ang ating lihim na ugnayan at tatawagin muna kitang Times para hindi nila mahalata. Ito ang lihim ng ating pinagkasunduan. Pumunta ka sa Europa at mag-aral ka ng medisina at ipagpatuloy mo ang nararapat para sa ating bayan. Ngunit, Maiiwan lang ako rito upang bantayan sila nanang at tatang. ba't naman ako pumunta ron? Bakit hindi kayo? Dahil ikaw ang higit na nakikinabang doon, Pepe. Hindi ako nagpasya nito. Papadalan ka lang namin ng panggastos buwan-buwan. Hindi ba pahit si Nanang at Tatang? Malalaman nila kung nandoon ka na sa Europa. Paano naman si Leonor? Ano ba't ang dami mong tanong? Sarili mo bang iniisip mo? Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin sinulat ang aking nobela na pinamagandang Noli Me Tangere. Mahigpit na pinagbabawal ang libro sa Las Filipinas. Bagamat maraming kopya na ang nakapasok sa bansa. At sa muling pagbabalik ko sa aking lupang sinilangan, ay naisulat ko ang El Filibus Terrestre. Mga kasama, simula ng revolusyon. Mamaya nakatakda na ang revolusyon para tambahan ang mga Guardia Civil na tatawid sa Balintawa. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay! Mga kasama, labas nyo na ang inyong mga sidula. At sabay-sabay natin putulin ang ugnayan natin sa mga Kastila. Punitin ang sidula! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Sa aking pagbabalik sa Pilipinas ay natatagpo ang La Liga Filipina, isang reforma na magbibigay proteksyon laban sa karahasan at kawalan ng katarungan, pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakan. Jose Protasio Mercado y Alonso Rialunda ay napatunayan nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pakikisangkot sa pag-aalsa. Ikaw ay hahatulan ng sentensyang kamatayan sa ika-30 ng Disyembre taong 1886 sa Bagong Bayan. Ikaw, Jose Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. Anak ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ganito ang hinahanap ng buhay mo? Hindi ko kayang mawala ka. Anak ko! Inay, ang lahat ng ito ay sakripisyo para sa inyo at para sa ating bayan na minamaliit ng mga Kastila. Buong buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Paasahin ako. Kinuha niyo na ang lahat pati ang bayan kong pinakamamahal. Ultimo pabor, may I face the firing squad? Hindi maaari! Then at least, spare my head. Imposible!
Umakbang ka ng 3 beses. Listo! Carla! Apuntar! Ako si Gato Sirizal. Consumatum est. Disparo! Bayan kong Pilipinas, lupain ng kintot bulaklak, pag-ibig ang sa kaniyang palat, nag-alay ng ganda dilag, at sa kaniyang lumi at ganda, dayuhan ay nahalingat. Bayan ko, inihanggan, nasadlak sa puso. Ibon bang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita. Aking adhika, makita kang sakdalaya. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo Wait. Asa to? kayang sakdal dilag. Isa pa rin, 1, 2, 3. Alpas, Pilipinas kong minumutya, pugad ng O, di na ako tingog. Mga kasama, ilabas niyo na ang inyong mga sidula. At sabay-sabay natin putulin ang ugnayan natin sa mga Kastila. Ay! Wala ka! Ay, wala ka!